Mr. President, kasi kita mo naman, lahat ng whether light or heavy vehicles dumadaan, so that is considered as main thoroughfare. And tapos 1, 2, 3, 4. Pag 4 lanes na kalsada, that should be considered as main thoroughfare at dumadaan po sila. And then wala po mga driver's license yan. According to LTO, they will now apprehend. Kasi po, LGU po ang nagbigay ho yata na pahintulot. Pero as far as LTO is concerned, hindi po dapat payagan, no, sa main thoroughfares. Maging fair po dapat tayo. Wala pong kontra dito sa mga e-bike. Nag-comment po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Ang issue ko po, Mr. President, dalawa lamang po sa LTO and sa PPA. Umpisahan po natin, Mr. President, yung e-bike. Marami na po akong natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Ano pong programa meron ng ating LTO para ma-regulate po itong pagdami ng e-bike? Again, don't get me wrong, I don't have anything against sa e-bike. Ito po ay ginagawang hanap buhay ng iba natin mga kababayan. Sabi nga nila, kaysa naman magnakaw, nakakapiruwi siya ng konti, at least may kumikita, nakatulong sa pamilya, etc. Pero lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Ito ba, itong issue sa e-bike, ito ba ay binibigyan atensyon ng ating LTO, Mr. President and Mr. Sponsor? Ayan o, may video tayo. Your Honor, Mr. President, tama po yung inyong obserbasyon, no? Ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? Kung saan-saan. But there was a memorandum circular issued by then Secretary Bautista requiring yung LTO pala nag-issue ng MC for registration of the e-bikes. At saka yung mga lisensya ng magdadrive nito. But now, but it was suspended by Secretary Bautista back then. But now, according to Secretary Lopez, pag-aaralan po nila, no, they will have public consultations regarding of course, yung safety, yung registrability, and the issuance of license, no? Para po dito sa mga e-bikes na ito. Tama po kayo, medyo nakakatakot din po dahil magaan po sila. As of now, bawal po sila dapat sa mga main thoroughfares, so ang kailangan nila paigtingin yung enforcement, Your Honor. Pero nakikita pa rin sila sa mga main thoroughfare, Mr. President. Nakikita, in fact, coming here from my residence, binilang ko yung e-bike na nadaanan ko, siguro may mga 50. Very prominent na sila ngayon. Kumbaga, natabunan nila yung tricycle. Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, dumaan sa butas ng karayman halos kasi paparehistro sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantala itong mga e-bike na mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers, Mr. President. Your Honor, ang dilema po ng LTO at ng DOTR, ito pong mga napakita niyong video, ay LGU ang nagbigay po ng prangkisa, no? Pero as far as LTO is concerned, hindi po sila registered at hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfares
Pero for leeway, pinapayagan po sila sa mga barangay, sa mga subdivision, hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfare, Your Honor. But that's main thoroughfare, Mr. President. Kasi kita mo naman, lahat ng whether light or heavy vehicles dumadaan, so that is considered as main thoroughfare. And tapos 1, 2, 3, 4. Pag 4 lanes na kalsada, that should be considered as main thoroughfare at dumadaan po sila. And then wala po mga driver's license yan. According to LTO, they will now apprehend. Kasi po, LGU po ang nagbigay ho yata na pahintulot. Pero as far as LTO is concerned, hindi po dapat payagan, no, sa main thoroughfares. Maging fair po dapat tayo. Wala pong kontra dito sa mga e-bike operators. Pero bakit hindi ho tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes na hindi naman po mamamatay yung mga traditional tricycles natin. Na itong mga tricycle drivers na nakausap ko, sila po yung nababawasan ng kita. And yet, sila ay magme-member ng TODA, tapos sila po nag-iintriga pa sila ng kita, tapos meron silang insurance, driver's license, etc. Itong mga e-bike operators, bibili silang e-bike dyan, and then after that, punta lang sa LGU, and then pasada na. So siguro it's about time na pag-isipan po natin na obligahin natin itong mga e-bike drivers, operators, na kumuha ng driver's license. If not, siguro apprehend sila or pagsabihan po itong LGU. Your Honor, according to Secretary Lopez, papasalamat po sila sa inyo. Sa inyo pong labas nito pong sa inyo pong suggestion. They will coordinate with the DILG and the LGUs, and they said that they will comply, no? They will apprehend ito pong mga e-bikes kasi tama po kayo, dapat maging patas lamang dahil yung mga tricycle may prangkisa, no? Meron po silang boundary at lahat sumusunod po sila. So at nababawasan din po yung kita, dapat lang maging patas, and they have the commitment that they will comply. Yung pong inyo pong mga request. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asik Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko rin mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, nagsiservisyo, kukuha muna sila ng prangkisa, tapos mag-register sa LTO para sa lisensya, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantalang itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya o gumawa ng violation, paano sila issuehan ng citation o ticket for traffic violation? Sino, okay, matanong ko lang, ngayon kasi December 1st, yung mga in the past and then in the coming days until December 1st, pag nagkaroon ng violation ang isang e-bike driver, sino ang magtitiket sa kanila at ano ang ticket na matatanggap nila? Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila doon sa apprehending officer? Your Honor, according to LTO and DOTR, automatic impound na. Kasi po, yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, hindi talaga sila lisensyado. Minsan, mga nanay-nanay pa ho ang nagdadrive. May mga kasamang mga anak na delikado, very light. So, yun po ang sabi ng LTO from now on. Talagang dapat po, pag nasa main thoroughfare especially, talagang automatic impound na po nila. Yun. Again, ulitin ko, wala akong problema doon sa e-bike o e-trike. Siguro sa loob ng subdivision, why not? Pero once na humalo ka na doon sa mga regular traffic, meaning sa mga kalsada na nandun yung mga heavy, light, and medium vehicles, dapat wag na silang pumunta doon. So starting December 1, ito'y para malaman ng lahat ng mga e-bike operator o driver o e-trike, whatever you call them. Then by December 1, wag na. Tama po. Basta po, main thoroughfares, bawal na po talaga sila. Dahil siguro bibigyan natin ng leeway sa barangay o kaya sa mga subdivisions. Pero sa main thoroughfare ay talagang hindi na sila papayagan. So siguro ang LTO ay magbibigay ng notice sa LGUs
through DILG para ipaalam, para hindi na natin magugulat, baka magulat na naman itong mga e-trike o e-bikes operators o drivers. Teka muna, pinanghuli kami, hindi namin alam yan. Yes, Your Honor. Secretary Lopez said that they will comply by tomorrow. They will write the DILG and also inform the LGUs. Okay. Gusto ko lang malaman, so after December 1, anong sunod na mangyari? Kawawa din naman itong mga bumili, nag-invest sa e-trike. So ano yung programa meron ang LTO for this group of transport operators? Your Honor, according to LTO and DOTR, they have to study the registrability, no, and also yung safety, no, na kayo inyo pong binanggit. They will need to evaluate, magpa-public consultation sila if this will really be allowed. Kasi nga po, nakita natin yung inyo pong mga video, nakakatakot po, no? Napakagaan. Pag sila po talagang, yung safety ng mga nasa loob, talagang dapat hong i-consider. So they will, ang dalawang bagay po, yung registrability, safety, and yung issuance of licenses of the operator, would-be operator, Your Honor. And of course, insurance siguro din. Probably insurance. Sige po, isama na po natin. Maybe I'll pass a legislation pertaining to the issue on this group of transport operators. Ito mga e-bikes, kasama na dyan yung mga habal-habal para magkaroon ng strict regulation. Papayagan natin sila pero strictly regulated. Para na sa gayon magkaroon ng safety nga sa kalsada at maging patas sa lahat. Tama po. Sumasang-ayon naman ng ating DOTR family. Kasi sa ngayon, dati di ba pag sinabi mong jeepney, ang king of the road, jeepney driver, ngayon ang king of the road, e-bikes na. May bagong hari na sa daan. Anyway, that's good news na starting December 1, may gagawin move ang LTO para dito sa mga e-bike operators. Pero kailangan po natin din sila maimpurmahan. Pangit naman kung huliin sila tapos i-impound yung kanilang mga e-bikes. Hindi naman din ako sang-ayon dyan. Impormahan sila and then come December 1, makapag-ready sila. Hindi mo sila mamamasada until na magkaroon ng public consultation tungkol dun sa programa na fit o bagay sa kanilang ginagawang hanapbuhay. Yes, according to our secretary, by December 1, mag-i-info drive muna sila. Mag-iikot just to inform, sabihan po muna lahat na nakikita. So, bibigyan muna nila ng chance malaman po lahat, information campaign, bago po sila maghuli. No? At least, may warning po muna sila. Easy lang yan. Ang gagawin ng LTO, pumunta sa LGU. And then yung LGU, impormahan yung mga traffic enforcers. May mga kanya-kanyang traffic enforcers sa mga LGU eh. And these traffic enforcers, these people in barangays, will inform naman itong e-bike o e-trike operators. Kilala naman ito ng mga taga-barangay at mga traffic enforcers kung sino yung mga e-bike, e-trike operators to let them properly know na meron ng bagong patakaran ang LTO tungkol sa pagmamaneho ng e-bike sa kalsada. Yes, I honor Secretary Lopez that they will really coordinate with the LGUs as well, aside from the DILG. Okay.